Gandang gabi po. Na-miss ko po kayong lahat. Lalo na si attorney. Sobrang tagal mo nawala ah. Minus points ka sa langit. Biro lang po. Thank you po sa mga bago. May first time. Sila Ma'am Angela tsaka si Sir Sunny. First time niyo po ba? Tsaka si Sir Mark. First time. Sino pang first time? Ay, sila Kevin. Tsaka si Miss Gwen. Mga first time sila. So palakpakan natin mga first time. Pagpasensya nyo na tong mic ko. Ba't ganun yung tunog? Parang akong nasa call center eh. Yung lapel natin kasi last time medyo mahina yung sagap. So bumili kami ng bago. Ang problema yung pre-provide na mic pang call center. So habang hindi pa nakakahanap ng kapalit na mic, eh yung ba't pati hangin? Dinig. Lakas nga ng sagap ano. So sa mga matatagal kong nakita dyan, mga long time no see ah. Anyway, ang topic natin ngayon, syempre, karugtong ng series, ang plan ng series natin tungkol sa planning. At nitong mga nakaraang linggo, kung doon sa mga hindi nakapakinig pa sa YouTube, available naman na to, pwede na nating i-share, no? Yung first week nitong September ay pinag-usapan namin is about planning is faith in action. So, dito pinag-usapan natin yung faith daw nagde-demand ng pagpaplano, no? Para kumbaga parang pag kung puro pananampalataya lang pero hindi tayo nagpaplano, eh parang hindi talaga tayo nananampalataya. And then last week pinag-usapan namin yung you plan, sabi dito, write the plan, God directs the steps. So, pinag-usapan namin dun yung Proverbs 16. You can read it also sa Bible. Na mula verse 1 hanggang 9. Na tinatalakay dito na hindi ang Diyos yung nagpaplano para sa atin. Though He has a plan for each and every one, pero yung plano sa buhay mo, ikaw dapat yung gumawa. Anong gagawin ng Diyos? Yung plano mo, ida-direct niya sa mas maayos na path, no? Yung plano mo, ikaw magpaplano, then next is si Lord, siya yung magda-direct ng ating mga steps kung ano yung dapat nating tamang gawin. Okay? So, tonight, discipline turns Teng. Ba't wala? Matras? Ah, ito. Oh, yung gitna. Sorry. Ayan. Discipline turns plans into reality. Okay? So, kailangan daw ng disiplina para yung plano natin ay maging makatotohanan. Next week, yung pinaka-important na topic for me kasi it's about replanning. No? The Lord teaches also to replan because there's a changes in everything. Lahat ay nagbabago. So yung plano natin, maaaring effective siya today pero next week hindi na. So yun yung abangan natin next week, yung replanning. The power of replanning kasi there's a change always, no? At so simulan natin. Katulad ng sabi ko, last week pinag-usapan natin yung write the plan, God directs the steps. Meaning, writing down the plan is not the end. It is just, ano daw yan? It's only the beginning. So, kung tayo ay nagpaplano, sino dito yung mga walang plano? Ha? Go with the flow? O sino yung nagplaplano sa buhay niya? Write it down. Okay, napaka-importante isulat daw natin. Okay? Ngayon, kung may plano ka, yan daw yung simula pa lang. Hindi pa yan yung katapusan. Pag naiplano mo, nagsisimula ka pa lang. That's why you need to discipline yourself. So, a written plan without discipline is just wishful thinking.
A dream without discipline becomes a nightmare of frustration. Kailangan mo daw ng disiplina kasi kung wala yan, yung plano mo, para ka lang bang nangangarap o nagwi-wish na matupad. Okay? Kahit na napakaganda kasi 'di ba, naalala ko ang tinuturo ng mga guru sa business. Kailangan meron kang anong tawag doon? Dream board, mga ganyan. Ano ba? Vision board. Yan. Dapat etong mga to ay araw-araw mong tinitingnan. Pero kung wala kang pagdidisiplina, kahit na may plano ka sa buhay mo, para ka lang nangangarap. Isang panaginip lang talaga. At hindi lang panaginip, magiging bangungot ng frustration to. Okay? So, sabi dito, discipline is the bridge between vision and reality. Okay? So, ito yung tulay na nagdudugtong sa pangarap o pangitain natin sa tunay na katuparan ng ating mga pangarap. Okay? Ito yung tulay, yung disiplina. Kung hindi mo gagawin tulay, hindi ka makakarating dun sa katuparan nito. Okay? Sabi dito sa Proverbs 25:28. Ano sabi dyan? Can we read, everybody? 1, 2, 3, go. Without self-control. Okay. So, nung sinulat to, nung panahon na yan, yung city, lahat ng lungsod ay may mga walls. No? Bakit kaya may walls? What do you think? Para style? Para hindi sila mapasok ng magnanakaw, para hindi sila mapasok ng kalaban, no? So, without self-control, without discipline, para ka daw bang isang city na walang bakod? Madali kang mapapasok. Madali kang ma-discourage. Madali kang ma-frustrate. Madali kang ma-demotivate. Papasukin ka ng mga hindi magagandang mga bagay-bagay. Kasi wala kang disiplina eh. So you need discipline. Okay? Sabi dito, discipline is the self-imposed standard that turns potential into performance. Kung wala kang disiplina, medyo mahirap eh. Kasi yung disiplina, dapat ikaw yung nagsiset ng standard nito eh. Kasi pag hindi mo dinisiplina yung sarili mo, hindi mo to naging standard, ang mangyayari, yung galing mo, mananatiling potential. Hindi siya magiging, hindi ba ma-exercise yung merong kang kagalingan. Mananatili siyang, alam niyo yung potential? Yung potential kasi yung hindi pa lumalabas na galing. So, ganun yung mangyayari pag hindi mo dinisiplina yung sarili mo. So, I have 3 points na pag-uusapan this night. Medyo mabilis lang tayo. Tapos, if you have question, mas maganda pag-usapan natin. Point number 1, purpose demands disciplines. Sabi sa Habakkuk 2:2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Okay? So, pinapakita sa talatang ito na mahalaga ang pagsusulat ng mga vision o vision natin. Kapag malinaw yung vision mo na naisulat, magiging gabay to, hindi lang naman para sa atin eh. Pati dun sa makakabasa. So, halimbawa, you have a company. Tapos, meron kang vision. Hindi naman all the time na ituturo mo yung vision mo eh. Most likely, nung nagtrabaho ako sa Jollibee, ano? Meron silang tinatawag na SOP. Standard Operating Procedure. Yan din yung tawag dun sa binibigay sa congressman.
Depende sa percentage. Pero iniisip ko, bakit may standard operating procedure? Alam niyo yung reason? Kasi yung may-ari ng kumpanya, hindi mo yun makakausap, si Tony Kakchong. Hindi mo na makakausap yun para sabihin sa'yo, gusto ko yung kliyente natin, yung customer natin, ganito yung gawin mo sa kanya. Yung mesa dapat ganito, di ba? So, nabivision niya yung service na bibigay niya sa customer niya bilang may-ari ng fast food. Pero hindi niya masasabi yun sa lahat ng empleyado. Tens of thousands na empleyado ang meron siya sa buong mundo. Kung saan man may Jollibee. Oh, kasama pa yung Chowking doon, yung Greenwich. Kasama na yun eh, kasi binili niya yung lahat eh. Ano pa ba? Red Ribbon, Mang Inasal, 'di ba? Buy your competitor siya eh. Pag may kalaban siya nakikita sa market na tatalunin siya, bibilihin niya 'yon. So, domination, tawag doon. So, napag-usapan natin yung last time. Dino-dominate niya talaga yung market ng fast food. So, to cut the long story short, kailangan mong isinusulat itong standard operating procedure, nababasa ito ng mga pinaka nasa ilalim ng mga empleyado. Na para bang pag binasa mo yon, sinasabi to nung may vision dito sa kumpanya na dapat pagpasok pa lang ng customer, mag-greet ka na, hello ma'am, welcome to Jollibee. Di ba? Tapos pag umalis, see us again. Kumbaga pati yung mga salitang sinasabi doon, nakasulat. Because yun yung nakikita niya habang siguro nananaginip si tama ba ako, Tony Kakchong, yung may-ari ng Jollibee? Baka nagkakamali ako Oo, yan. Sabi niya, siguro habang iniisip niya tong Jollibee, dapat yung mga customer, pagpasok pa lang, feeling welcome na sila. It's like that. O hindi lang ikaw magbe-benefits nito. Kasi pag tayo nagpaplano, nakakalimutan natin eh. Tama? Minsan nakakalimutan, ano nga ulit yung plano ko dito? May plano ako dito. Ngayon, dahil hindi mo na isulat, hindi mo na mababalikan. Pero pag yung plano mo ay sinulat mo, mababalikan mo, marireview mo, at ang kagandahan nito, pag ipinasa mo yung vision mo na nilagyan mo ng plano, madali nilang maiintindihan kahit wala ka. Hindi yung, hello boss, nakalimutan ko kasi step number 2 eh. Naintindihan niyo ba ako? Kaya napaka-importante yung system sa isang kumpanya. Ito yung standard operating procedure. Lahat ng departamento, tanong natin kila Mary, sila magaling dito sa paggawa nito eh, di ba? May KPI pa. Talagang sobrang detalyado dapat. Pag gusto niya ng service, merong negosyo sila Mary ng ganun, ha? Yung nagagawa ng sistema, tapos yung KPI. Mura lang naman, mura lang. Magkano ba yung 4 million? Ay, client pala lahat sila. Hindi baka kasi iba gusto din yung mga hindi nyo client. Sa IBS, meron ganun, titingnan pati yung financial planning nyo. Check, no? So, napakaganda. Sa madaling salita, pag hindi mo isinulat, hindi mo kayang disiplinahin sarili mo. Kasi para bang, ayun yung step by step na gagawin mo dun sa plano mo eh. Pag hindi mo na isulat yun, may makakalimutan, may makakaligtaan ka. Naintindihan? Yun yung ibig kong sabihin dito. Okay? The need for self-discipline. This is a verse from 1 Corinthians 9:24-27. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Kung sino daw yung tumatakbo talaga na gustong makuha yung prize, siya talaga yung mananalo. Diba? Everyone who competes in the games goes into strict training. They discipline themselves. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. This is about faith. Therefore, sabi ni Paul, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified.
for the prize. So, ginamit ni Paul na halimbawa yung pagtakbo tsaka yung pagiging boksingero para ipakita sa atin na kailangan natin yung self-discipline. Napaka-importante. Tulad ng mga atleta, dumadaan sila sa mahigpit na training. Tayong mga negosyante, di ba? Doon din sa mga aspiring. Gusto kong maunawaan ninyo, sa mga aspirant na mga negosyante, mga hindi pa nagsisimula siguro. Gusto kong maunawaan ninyo na kailangan ng disiplina sa pagninegosyo. Yung mga tao, sometimes we see people, those successful people, nakikita mo sila para bang sobrang ganda na nangyayari sa buhay nila. Gusto mong mangyari yung nangyari sa buhay nila. Pero most of us, kaya hindi tayo nagiging successful, we don't want na pagdaanan yung pinagdaanan nila. Kaya kailangan ng disiplina kasi there's a struggle. There's a circumstances na susubok katulad ng pinag-uusapan kanina dun sa question and answer ng MC natin, di ba? May problema. Pero yung problemang yun, yung magbibigay sa'yo nung pagkatuto para magamit mo sa susunod na mga parehas ding problema. Naalala ko nga naalala ko, bata pa ako narinig ko to kay Mark Zuckerberg. Sabi sa kanya, paano ka naging successful? Kailangan malaman mo yung tamang desisyon. Nagtagalog siya no? Hindi, ako na nag-translate noon. Kasi ang hirap sa English So, sobrang slang So, sabi doon, paano malalaman yung tamang desisyon? Kailangan mo malaman yung maling desisyon. Paano mo malalaman yung maling desisyon? Kailangan mo maranasan yung maling desisyon. Di ba? Ang kagandahan, if you read the Bible will teach you and directs your steps para mabawasan yung mga failures mo. Pero hindi naman sinasabi sa Bible, huwag kang magkakamali. Kaya nga may replanning. May sinasabi din sa Bible tungkol sa replanning. Because there's always a change. Maybe kahit na sobrang ganda nung ginawa mo ngayon na plano, magkakaroon ng problema. So next week, pag-uusapan natin yung paano tayo nagre-replanning, paano tayo nag-a-adjust, paano tayo nag-cope up. Kasi hindi lahat ng pagkakataon effective yung pinaplano mo. O katulad ng sinasabi ko kay Mark Zuckerberg, kailangan niyo matutunan yung tamang mga desisyon. And attending this business talk for 1 year, I think, malilesen ng mga 70% yung mga mistakes na pwede mong gawin. Kasi hindi naman ako perfect ng tagapagturo. Marami din akong pagkakamali sa buhay ko. At marami pa rin akong mga ina-adjust sa buhay ko ngayon. Pero most likely, pag ikaw na yung nag-aral ng Bible, itong sinasabi natin sa Bible, mga pinag-uusapan natin, baka mas malaking percentage pa. No one is perfect. Pero ang kagandahan, nalilesen mo yung mga pagkakamali mo. Diba? Dun sa Joshua 1:8, sa mga bago gusto kong ibigay sa inyo yung verse na to. Meron ka diyang, sir, malalabas ba natin yung Joshua 1:8? Or if you have Bible app, you can search it or sa Google. Anong sabi sa Joshua 1:8? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Yan. Sorry, naisip ko lang ilabas to para maintindihan ng iba kung bakit kami nag-aaral dito ng pagninegosyo tungkol sa Bible. Ano ba yung tinuturo ng Diyos sa Bible tungkol sa pagiging mga entrepreneurs? No? Napakaganda maunawaan natin na the Bible tells us na pag ito ay ginawa ninyo, yung mga nakasulat, talagang bibigyan ka ng success and prosperity. Nalabas mo na ba, sir? Ayan, sabi dyan, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful.
Di ba? Napaka-importanting maunawaan natin yan. Yung Bible mismo yung nagsasabi niyan. Nung pinag-aaralan ko yung Bible, akala ko, nire-restrain niya lang ako sa mga mali kong ginagawa eh. Or, dinidisiplina niya lang ako, or pinipigilan niya lang ako gumawa ng mali. Ito palang Bible, nung pinag-aaralan ko siya, ito pala yung manual ng buhay natin para magamit natin ng tama yung binigay sa ating pagkakataong mabuhay. Yun yung pagkaintindi ko. Kasi, most of us, or some, I don't know, baka iba sa inyo, ayaw magbasa ng Bible, ayaw maniwala sa mga principles sa Bible, para bang yung Bible ay suggestion lang ni Lord. Pero pag naintindihan ninyo na yung Bible, tinuturuan tayo paano ba magiging mas ano yung mga tamang desisyon natin sa buhay natin na dapat nating gawin para hindi tayo mapahamak. Pag yun naintindihan ninyo, you will study the Bible. Because this is not just a literature. This is your life. Your life is already planned. And you can read it anytime. You want to know your life? Kung saan ka papunta? You read the Bible. It's your life. At pag hindi mo ginawa yung nakasulat, katulad ng sabi ko, yung iPhone, kaya nahirapan kayong gamitin lahat ng functions niyan kasi hindi mo binasa yung manual. Nakailang iPhone na kayo? Sino dito may pinakamaraming iPhone na nabili na? Yung lahat na siguro ng simula iPhone 4 o iPhone 3. May iPhone 2 ba? May 1 pa, may 2 oh. Simula iPhone 1 hanggang iPhone 16 kasi 17 next month pa lalabas eh, di ba? Hindi ako updated. Next month yun, di ba? Lalabas. Oh. Pero never mo pang binasa yung manual. Parang buhay mo yan. Kaya natatagalan kang maintindihan kung ano ba yung mga functions dun sa iPhone na binili mo, sa phone na binili mo. Eh hindi mo binasa yung sinulat ng creator, yung kanyang plano sa buhay mo, dun sa kanyang product. O ikaw din, may plano rin si Lord, nakasulat. Pero hindi natin binabasa. Mas madalas pa natin basahin yung mga sulat hindi ako hindi ko sila sinasabing wag niyo basahin, si Robert Kiyosaki, mga ganyan, di ba? Sino ba yung presidente ng Amerika? Donald Trump, di ba? Yung mga libro nila, mas madalas mo pang basahin kaysa sa basahin mo yung Bible. Pero lahat, how many months na tayo nag-aaral dito ng Bible tungkol sa pagnenegosyo? 5 months na? We've been doing this for 5 months. Makikita mo lahat ng mga principles sa labas, nakasulat eh. And this is how God planned. He planned your life. It is already written. That's why you need to have plans also. Kasi yung Diyos natin ay mapagplano. Hindi mapagplano ng masama, kundi mapagplano ng mabuti sa buhay mo. Kaya ikaw dapat nagpaplano ka rin. Nawawala ako. Pero, balik tayo. Okay, naintindihan nyo to? Next. Vision was never meant to be admired. It was meant to be run with. Kung meron ka daw vision, hindi lang yung para, ano tawag dun, yung lagi mong panaginipan, pantasyahin mo. Hindi lang ganun yung, balang araw magkakaroon ako ng ganito, ng malaking bahay. Hindi ganun yung vision. Kailangan, trinatrabaho. That's why we need discipline. Okay? Purpose requires you to train your habits. Not just dream in your heart. Next, without discipline, purpose remains potential. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung di mo disiplinahin yung sarili mo, mananatiling potential lang yung purpose ng Diyos dyan sa buhay mo. For your information, dun sa mga hindi nakarinig nito, ang purpose mo bilang tao is to dominate. Dominate? Parang ang sama pakinggan, Parang mang-aapik ka eh.
Hindi, ibig sabihin, dapat meron kang isang aspeto ng buhay mo na ikaw talaga yung pinaka-the best doon. It must be like that. Parang, 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 parang si Joseph the Dreamer sa Bible. Di ba? Sobrang galing niya. Nalaman niya na magkakaroon ng paggutom. Doon sa aspeto ng pagpapanaginip, pag-interpret ng dream, siya yung pinakamagaling sa Bible. Di ba? Dito sa mundo natin, sa current, sa modern world, limbawa, si Bill Gates, di ba? Siya yung si Mark Zuckerberg, si Elon Musk, sila ay sobrang nag-dominate kung ano yung, ano tawag dito, yung kanilang piniling landas. Si Warren Buffett, sa industry na kanilang pinili. Si Warren Buffett sa pag-i-invest, siya pinakamagaling. Si McDonald's sa burger. Ganon din si Burger King. Si Starbucks sa kape. Denominate nila yung mundo. Mundo ang usapan. Mundo. O, kung excited kayo dun sa mga topic na yun, next week, uulitin namin yun. Sa mga 7 months from now. Abangan nyo. Okay. So, to cut the long story short, sabi ko nga sa inyo, kailangan natin disiplinahin yung sarili natin kasi we are meant to be na mag-prosper at maging successful. Yung Bible ay ginawa yan para mapunta tayo dun sa kalagayan na yon. Hindi sa pang sariling dahilan, kundi para sa purpose na binibigay sa iyo ng Diyos. That's the most important thing. Dapat maintindihan mo yun. Pag ginawa mo yung purpose ng Diyos, hindi ka naman yan papahirapan ng husto. Yung dulo niyan ay katagumpayan. Yun yung mga bagay na nalaman ko. So, punchline. Passion inspires for a moment. Discipline sustains for a lifetime. Parang sa pag-aasawa lang yan eh. You are very passionate dyan sa asawa mo ngayon. Pero yung passion mo na yan, nawawala yan. It's the same with your vision. Kahit na sobrang enthusiast ka sa isang bagay, to do that thing, mawawala yung kaganahan, yung iyong motivation to do this. Pero sabi diyan, kung ikaw daw ay disiplinado, kahit na wala na sa iyo yung passion, yung desire to do such thing, gagawin mo pa rin. It's the same sa pag-asawa, di ba? Naintindihan niyo ba yon? Ganon din sa negosyo. Minsan tinatamad tayo. Sino dito hindi tinatamad? Wow, robot yan. Di ba? Most of the time, we procrastinate. Most of the time, mas pinipili nating, pahinga muna ako ngayon. Ilang beses ka na nagpahinga ngayong linggo. Di ba? So, nagigets nyo naman yung sinasabi ko. Sa pag-aasawa, nawawala yung passion natin sa asawa natin. Nawawala yung desire natin. Lalo na pagtuyo na. Yung labas, kasi mainit. Di pa ako tapos. Yung iba, hindi nagigets yung mga joke ko eh. Okay lang yan. Patay mali siya lang kayo. Pero ang point ko is, hindi mo nararamdaman madalas eh. Ganon din sa pagninegosyo eh. Pero kung meron kang disiplina, kung committed ka dun sa plano mo, dinidisiplina mo yung sarili mo, consistent ka sa ginagawa mo, kahit na wala na yung feelings. Yung passion kasi feelings yan eh. Desire na gawin mo yung bagay na kahit na hindi ka binabayaran. Pero pag nawala na yung ganong klaseng pakiramdam, ihinto mo na yung ginagawa mo. I-stop mo na. That's why you need to have this
planning and disciplining yourself. Ganda nga ng plano mo, eh nawala yung passion mo. Dun sa plinano mo, parang hindi na yan okay eh. Hindi, dahil nagplano ka, dahil may goal ka, nabivisualize mo yun yung vision na pinapakita sa'yo ng Diyos, disiplinahin mo yung sarili mo kahit na parang napaka-imposible na nung ginagawa ko, parang hindi na mangyayari. Naintindihan nyo ba? Point number 2. Discipline protects destiny. Meron tayong destinasyon, yun yung goal natin, yung vision natin. And this discipline will protect us or protects our destiny. Sabi diyan sa Daniel 6:10, yung buong yan, no? Si Daniel, 3 times a day siya nagpe-pray. Consistent na ginagawa niya, dinidisiplina niya yung sarili niya. Hanggang sa maglabas pa nga si King Nebuchadnezzar or si King Darius Tita, yung naglabas nung bawal ng manalangin. Yun. Pinagbawalan siya pero ginawa niya pa rin kahit na alam niyang ikamamatay niya. Si King Darius. Nung naglabas siya ng batas na decree na bawal na manalangin. Pero si Daniel, ganun pa rin yung ginagawa niya. Nananalangin pa rin siya 3 times a day na para bang robot na siya sa ginagawa niya. Basahin nyo na lang yan kasi sobrang haba pag binasa ko pa. Ha? Buong chapter yan eh. Proverbs 5:23. For lack of discipline, they will die, led astray by their own great folly. Taong walang disiplina ay unti-unting napapahamak. Dahil hindi niya mapigil ang sarili niya, siya mismo ang nagdadala sa sarili niya sa kapahamakan. Ang kamangmangan at maling pagpili ay nagiging dahilan ng pagkasira ng buhay ng tao. That's why we need to have this wisdom. Sometimes we gain this from experience, but I think most of the time by reading. Intindihan? Bakit mas pipiliin mo pang ma-experience, mapahamak ka para matuto ka lang? Ganun kasi tayo eh. Madalas gusto natin yung napapahamak pa tayo bago tayo matuto eh. Sapul ako doon, no? Ang dami ko na nabasa ng libro before, pero parang gusto ko pa rin gumawa mag-experiment ng panibagong sistema. Tapos sabihin ko, nabasa ko na nga kasi ito, bakit di ko ginawa? Yeah, I believe the most effective way para matutunan mo na hindi ka maging mangmang ba, para hindi ka mapahamak, kailangan magbasa ka. Leaders are readers. Proverbs 12:1. Ang sabi diyan, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. So kung mamahalin mo daw yung disiplina mo sa sarili mo, bukas kang matuto at malamang sa malamang uunlad yung kaalaman at karunungan mo. Pero yung mga taong ayaw magpatuwid, ayaw makinig. Pag nakarinig na para bang natatapakan yung kanyang ego, yung pride niya, parang kino-close niya bigla yung tenga niya. Ang tawag daw doon ay stupid. Mangmang. Bakit napaka-importante ng disiplina? Sino sa inyo nakakaalam ng storya ni Samson? Samson and Goliath. Ay, hindi nyo pa alam? Pinagsama ko sila eh. Ilalabas ako ng bagong libro, Samson and Goliath. Parang match sila eh, no? Samson and Eve. Si Samson, siya yung nahumaling kay Delilah, nakalaban nila.
Sobrang lakas si Samson. No, yung buhok niya, yun yung power niya eh. Pag pinutol yun, manghihina siya kasi yun yung rason kung bakit yung Holy Spirit ay nasa kanya. Yung Spirito ng Diyos ay nasa kanya. Pag pinutol yun, umaalis yung... ang ginawa niya na humaling siya ng gusto kay Delilah. Wala siyang disiplina. Kalaban nila yun eh. Alam niya naman yun. Tapos lagi siya nung niloloko. Patuloy pa rin naman siya nahuhumaling. Wala siyang disiplina eh. Sinabihan na siya. Yun yung dahilan kung ba't siya bumagsak. He is being destroyed because of lack of discipline. Look at Daniel. Katulad ng sinabi ko kanina. Naging mataas yung katungkulan niya dahil sa disiplina niya. Ano nga lang eh, halaman nga lang kinakain nila eh. 'Di ba? Sila Daniel, 'di ba? Hindi sila kumakain ng karne. Grabe yung disiplina nila. Si Joseph, dinisiplina niya rin yung sarili niya sa panahon nang siya ay nakatira sa amo niyang si Potiphar. Yung asawa ni Potiphar ay sobrang gandang babae. Jake, sobrang gandang babae nun. Ba't ko ba napangalanan si Jake? Hindi, baka lang kasi hindi niya alam. Baka kasi, hindi ko naman sinasabing mahilig siya sa magandang babae. Baka lang kasi hindi niya alam magandang babae yung asawa ni Potiphar. Si Potiphar ay isa sa mga opisyal ng Egypt nung panahon na yon. May asawa siyang sobrang ganda. Itong hindi pinangalanan eh. Si asawa ni Potiphar ay lagi siyang inaakit. Pero dahil disiplinado si Joseph, di ba? Nakulong siya. Disiplinado siya eh. Hindi. Dahil kung hindi siya nakulong, hindi malalaman ng hari na may katulad niya. May purpose. Hindi naman porket, dapat kasi hindi ko na didisiplina yung sarili ko, napahamak tuloy ako. Hindi, the Lord directs your path. Kaya ang pinag-uusapan natin ito, kasi parang feeling mo, parang ang pangit na nangyayari sa akin ngayon, mas maganda ng masama ginagawa ko. Dapat ginaya ko na lang si Diskaya. Pero anong meron sila ngayon? Kapahamakan. I don't know. Pero kung sakali man sa pakiramdam mo, yung pagdidisiplina mo sa sarili mo ay nakakapahamak sa iyo, hindi totoo yun. Kasi si Joseph, nung dinisiplina niya yung sarili niya, pinagbintangan pa siyang nanghahalay. Ipinakulong siya ni Potiphar kasi nilalandi mo yung asawa ko ikulong yan. Dahil dun sa kulungan na yun, nalaman ng king na kaya niya palang mag-interpret ng dream. Dun siya na-discover. Parang ano lang, got talent, di ba? Walang makapag-interpret sa kahit na sinong dun sa Egypt, walang makapag-interpret sa panaginip ng king. Sa sobrang disiplina niya dun sa kulungan nag-interpret pa rin siya dun ng kanyang mga panaginip ng mga tao dun. Pina-practice niya pa rin, dinidisiplina niya pa rin yung sarili niya dun sa gift na binigay sa kanya. Ikaw, Netflix ka pa ng Netflix. Hindi ikaw yung attorney. Alam ko naman na may pinagdaanan ka nung nakaraan kaya nag-Netflix ka ng buong maghapon eh. Kwento lang sa akin ni attorney, nag-Netflix daw siya ng mahabang panahon. Na-miss niya daw kasi manood ng TV. Mga 3 taon ka bang di nanood? So, halimbawa, yung piano, yung mga grand piano, pag hindi mo yung tinutugtog, nawawala sa tono eh. So, kung hindi mo didisiplina yung sarili mo, wala ka na sa tono. Hindi mo na-exercise yung gift mo na binigay sa'yo ni Lord, yung purpose mo. Pag hindi mo binasa yung Bible, di mo malalaman kung ano ba talaga yung pinapagawa ng Diyos eh. Ngayon, ang gagawin mo, yung pang taong ignorante. Ano yung taong ignorante? Yung tumatrabaho na lang pero hindi niya alam talaga bakit niya ginagawa. Hindi, alam ko naman nagtatrabaho ako para makakain yung pamilya ko. Tapos nun, pagkatapos nun, mamamatay ka na? Yun lang trabaho mo dito sa mundo? Kawawa ka naman. Hindi, nagnenegosyo ako kasi gusto ko makabili ng bahay, gusto ko makabili ng kotse. Yun lang. Mawawala yan lahat eh. Anong iiwan mo? Yung kayamanan ko. Mauubos din yan. That's why napaka-importanting malaman natin. Ang problema, hindi pa natin alam kaya hindi natin malakaran ng maayos. Sa tulong ng
ng ginagawa natin dito sa business talk tsaka sa relationship talk na ginagawa natin dito every Thursday, kahit papaano nagkakaroon tayo ng idea. Tapos nagkaka-interest tayong basahin. Kaysa magbasa tayo ng kung ano-anong libro, nandito na lahat sa Bible. Nagkakaroon tayong interest, tapos balang araw, maintindihan nyo ng gusto, malalaman nyo, madidiscover nyo lahat ng mga bagay na dapat nyong gawin. This is not about religion. This is not about religion. This is about your purpose. Reading the Bible is knowing your purpose. Sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Knowledge of what? The principles of the Bible, the law. Kaya, mukha nga maganda yung buhay natin kasi marami tayong pera. Sira naman yung pamilya natin. Mukha nga maganda yung pamilya natin, maayos naman yung negosyo natin, maganda naman yung pagninegosyo mo, o yung trabaho mo, o kung ano man yan, pero yung health mo naman, hindi maayos. Akala kasi natin, yung Bible, hindi tinuturo yun. Tinuturo rin sa Bible kung paano tayo magiging healthy. Holistic to. Hindi siya one side. It's not all about salvation. I'm not saying na hindi yun importante. Pero hindi lang yun yung tinuturo sa Bible. It's one part of the pizza. One slice. Paano yung iba? O kaya napaka-importante, binabasa natin to. So, anyway, matatapos na ako, bibilisan ko na lang. Yung disiplina, para yung guardrail. Yung guardrail. Yung sa daanan, yung parang mga ganito, para magkamali man yung driver, hindi siya malaglag sa bangin. It doesn't stops you from driving forward. It stops you from falling off the cliff. Discipline is your guardrail. Hindi kanya ini-stop na mag-move forward, kundi na pag nagkaroon ng pagkakataon na paliko, hindi ka babagsak. Hindi ka tuluyang masisira. Okay? So, punchline. Anointing may open the door, but discipline keeps you in the room. We have so much anointing. The Lord puts seed in us. Binigyan tayo ng seeds. Yan yung potential natin. Meaning, pwede natin ma-discover yan. Pwede natin mailabas yung potential na meron tayo. Simulat sa pool pa lang, sa tiyan pa lang ng nanay nyo, ina-anoint na tayo. Meron nang ibinibigay sa ating mga potential yung Diyos. Pero without discipline, no? Yung purpose mo bilang tao, yung potential mo, mananatili ang potential habang buhay. Point number 3. Bilisan ko na lang po. Discipline creates momentum. Proverbs 13:11. Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. So kahit na dahan-dahan, basta consistent, may disiplina ka, lalaki talaga yung ari-arian. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Pinapaalala ni Paul dito sa verse na to na pag gumagawa tayo ng mabuti o dinidisiplina natin yung sarili natin, hindi natin agad-agad makikita yung resulta. Yung kagandahan nito, parang hindi ka binabayaran dun sa pagdidisiplina mo sa sarili mo eh. Pero dun sa right time. Dun sa right time na sa tamang panahon, yung gantimpala, aanihin natin. Yun yung sabi dyan. That's why you need to discipline. Katulad sinasabi ko kanina, yung pagdidisiplina mo sa sarili mo, feeling mo pinapahirapan ka eh. Feeling mo nahihirapan ka. Hindi relax, hindi ka masaya. Pero it's okay. Sa tamang panahon, yung gantimpala ng pagdidisiplina mo sa sarili mo, makikita mo.
aanihin mo yun. Sabi natin last time, planning is faith in action. Discipline is faith in daily action. Planning is faith in action, and discipline is faith in daily action. Ibig sabihin, ito na yung araw-araw, ginagawa mo na yung plano mo. Success doesn't come overnight. It comes over time. Hindi pag ngayon mong ginawa, bukas may resulta na. Napindot ko. Hindi ko sinasadya. Small consistent steps is equals to exponential growth. Think about yung mga bangko, kung paano sila nagpapautang. Maliliit lang yung kita nila eh. Alam nyo ba yon? Pero sometimes compounding. Kakatakot. Akala mo, ang liit lang ng utang mo, yung pala lumalaki ng lumalaki kasi compounding eh. Pag-aralan nyo. Sino sa inyo nakakaalam ng Chinese bamboo? Yung bamboo, yung ano ba sa Tagalog? Hindi kasi ako marunong mag-Tagalog eh. Kawayan. Yung kawayan, alam niyo ba yung kawayan? Pag tinanim nyo yan, mga 5 to 7 years bago mo makitang meron niyang sumibol. Bago may sumibol, 5 to 7 years. Ang tagal. Yung ibang puno, pag tinanim mo ng ganun, yung 5 years, sobrang laki na nun eh. Tama? Pero yung bamboo, 5 to 7 years, wala ka pang nakikita. Tsaka palang magsisimulang may tutubo. Pero after that, mga 6 weeks lang, 90 feet na yung taas nun. Pagkatas niyang may tumubo, 1.5 months lang, sobrang taas na niya. Alam mo kung bakit? Kasi yung pagtubo niya pa ilalim. Yung ugat parami ng parami. For 5 to 7 years. Yung foundation, iba. O kaya, kahit na anong bagyo, lahat ng puno natumba na, yung bamboo hindi pa rin. Alam niyo ba yun? Kasi iba yung foundation, yung kanyang ugat. Etong disiplina, uugating ka dito. Ang pangit ng term, no? Parang tatanda na, no? Naintindihan niyo ba ako? Ito yung magbibigay sa'yo ng pundasyon na kahit na anong bagyo yung dumaan sa pagninegosyo mo, sa buhay mo, hindi ka basta-basta tutumba. Hindi ka basta-basta hihinto. Hindi ka basta-basta mag-quit. You will fail. But you will never quit. That's the purpose of discipline. Punchline. Greatness is not built in a day. It is built daily. Wow. Ganda. Palakpakan daw, sabi ni Mary. So, conclusion. Here's the divine order. Vision gives you purpose. Planning gives you direction. Discipline gives you results. So last week, napag-aralan natin, no plan, no direction. Kung hindi ka magpaplano, hindi ka magkakaroon ng direction kasi ikaw yung nagpaplano, si Lord yung nagdadirect sa'yo. Kaya no plan, no direction. This week, no discipline, no success. Sabi dito sa Hebrew 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Wala daw disiplina na pleasant sa kapanahunan na ginagawa mo yun.
kundi sakit, mahirap, painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Palakpakan natin. Walang pagdidisiplina yung masaya. Totoo talaga yun. Hindi yung masaya. Hindi yun gusto ng katawan mo, hindi yan gusto ng puso mo, hindi rin yan gusto madalas ng isipan mo. Gusto niyan magpahinga. Gusto niyan kasarapan, gusto niyan Netflix, gusto niyan, 'di ba? ML. Video game, ano pa? Relax. Gusto niyan vacation, gusto niyan kung ano-anong magpapasaya sa iyo. Pero yung disiplina, masakit. Pwede mo ba disiplina? Hindi muna tayo aalis ngayon mga 5 taon. Hindi tayo pupunta ng ibang bansa. Pero lang pag business trip. Di ba? may exception pa rin. Tapos pwede naman tayo mamasyal ng konti doon, mga 3 hours. Disiplina, hindi ko kayo pinipigilan sa mga plano nyo ha. O baka sabihin nyo, ito naman si Boss K, masyado namang harsh. Hindi ko sinasabing mali yun kasi feeling nyo, yun yung bayad sa ginagawa nyo eh. Di ba? Pero, ang sinasabi ko dito, yung kung meron kang goal, sabi natin last time, 20 years, magiging bilyonaryo ka. If that's your goal, baka kaya mo pang paiksiin. If you know how to discipline yourself. So, punchline. Dreams don't die because of demons. No? Paano yung evil eye? Paano yung evil eye? Nai-evil eye. Oh, hindi yung demon yung pumapatay sa mga pangarap natin. Alam mo kung sino? Ayan oh. They die because of lack of wala kasing disiplina. Last message. Don't just dream it. Discipline it. Don't just write it. Work it. Don't just pray it. Practice it. Because discipline turns your plan into reality. Palakpakan natin ng Diyos. I hope you learn. Next week, abangan ninyo, napakaganda. It's about the power of replanning. Iba yun. Kasi napaka-ready natin sa pagpaplano eh. Tapos pag yung plano natin hindi nagiging okay, no? That's why there's a power of replanning. Meron akong 2 topic na hindi matatalakay kung paano natin proteksyonan. How to protect your plan. Tsaka 2 topic yun pero hindi na masyado mahalaga. Yung pinaka-importante yung next week pag-usapan natin. Kasi 6 topics tong series ko ng planning. No? Hindi na natin kakayanin. Kasi may panibago akong topic sa October. Next week ko sasabihin. Meron tayong panibagong series. So, next week, abangan nyo, the power of replanning. No? Ipapakita ko sa inyo napakaraming verses sa Bible na hinahayaan ni Lord na nagre-replan yung tao. Totoo talaga. Kasi may mga circumstances. Ay, pag-usapan natin yung next week. Do you have questions? Question. 1 question. Baka merong question. Walang tanong? Malinaw ba? Going once. Going twice. Going thrice? Nasa Dubai yung mga palatanong. Nasa Dubai. Baka may tanong sa online. Baka nagtanong nga sa comment. So, wala nang tanong. Ako magtatanong. Gutom na ba kayo? Hindi pa. Sige, if you don't have question, 1. Last na. 1, 2, 3. Wala talaga. Lakpan natin ng Diyos.